itong SONA, nagmimistulan itong parang Fashion Week. Andyan yung mga kinatawan, yung kanilang mga asawa na rumarampa dun sa red carpet. To some, to many, parang napaka-scandalous para sa kanila dahil syempre blatant display of extravagance and so on and so forth. Meron bang, for this year, meron bang sadyang pulisiya ang liderato para i-tone down yung mga ganitong gawin considering na alam mo na, maraming naghihirap. Opo, actually talagang yung reminder po namin na to wear simple attire, Filipiniana attire, yun lang po yung naging directive para manatili po yung focus doon sa pinaka-agenda po ng SONA. Alam ko maraming iba no, nag-enjoy din po, makikita, may iba. But I think talagang in keeping with the times and being sensitive to the different concerns, yung lahat po ng mga pinagdadaanan po ng ating bansa, nararapat lang po na kung ano po yung normal na isang sesyon, ganun po natin i-treat yung ating pong SONA. Kami po ay naroroon talaga para rin po magtrabaho. So, ganun din po yung to reflect, but still po, syempre, yung we honor it na by showing din po yung love of country, kaya po ina-encourage na magsuot po ng kasuotang Pampilipino, pero siguraduhin po na simple. Kaya lagi po yun po ang theme, simple but dignified. Magandang umaga po at muli marami po salamat sa pagkakataon na makasama po ang lahat ng bumubuo ng Saturday News Forum. So, para po sa, alam ko, on Monday, isa po sa pinakamahalagang kaparte bilang kami po ay nasa legislative ay we are awaiting, of course, for the vision that will be set out by our President. No? Alam po natin na ito pong ginagawang SONA, hindi lang naman po ito parang tradisyon. Mandato po talaga ito ng ating konstitusyon na ang ating pong Pangulo ay a-address ang both houses during the first opening of our regular session. So for this year, handa po ang bawat chamber, sigurado po tayo dyan, na pakinggan kung ano ang mga prioridad ng ating pong Pangulo para po sa mga taong ito, para po sa susunod na taon. And we are here to make sure na the priorities of our President, the agenda of our President, ay masuportahan po natin ng mga kinakailangan na batas. And at the same time po, ang aming po ding role ngayon for this second regular session ay to make sure na yung pong mga natitira pang mga batas na kailangan po namin maipasa sa ating pong LEDAC o yung pong Common Legislative Agenda po natin ay masigurado po natin na mako-complete po natin. Yan po yung aming pinaka-assignment. So out of po dun sa first regular session po natin, nakapagpasa na po ang House of Representatives ng 26 out of the 52. So more than half po yung aming nag-accomplish. Pero syempre di po tayo hihinto doon. Kailangan makumpleto po namin ang mga susunod pa ng mga batas. And yun naman pong aming mga napasa mula po sa part po ng House and to make sure that it will become actual law. So yan po yung aming we are ready once the House opens to receive the call to action kung ano man po ang ating priority ng ating pong Pangulo, ganon din po ng ating pong Speaker and the leaders of the House of Representatives. Ma'am, dati kapag ganitong days o even weeks before SONA, halos 60% ang iulat ng Pangulo, alam na. Pero bakit para ngayon, kakaiba, wala halos nakakaalam kung anong babanggitin ng Pangulo sa kanyang SONA this Monday? I think po, no, it has been the style. I heard lang po, no, that the President is going through the final preparations even up to Sunday and keeping it very close to his chest what his message will be for the Filipino people and for both chambers of the Congress. So hindi naman po sa hindi alam, sigurado naman po ako na marami po sa mga accomplishments ay nakikita din po ng ating mga kababayan. At nandito po tayo para mapakinggan kung ano pa ang kailangan na gawin. Yung latest survey sinasabi na majority of Filipinos want the administration to focus on fighting corruption or curbing corruption.
naging main issue din last year sa SONA, yung flood control, corruption. Ini-expect natin na mag-follow up din ang presidente dito sa anti-corruption. Do you have any idea kung how much he will give weight to this uh, issue, fighting corruption, given yung sentiment ng tao is for him to take firm steps against corruption? While hindi naman po tayo privy, of course, on what the exact message of our president will be as he addresses the nation on Monday, sigurado po ako na nakikinig ang lahat po ng sangay, hindi lamang po ang ating presidente, but gayon din po kami sa House of Representatives. And I'm sure ganon din po ang ating pong mga counterparts sa Senado. At lahat po ay nakatutok para po ating masigurado na natuto po tayo and we have learned the lessons from recent events kung paano po natin may handle ang corruption. Malaki po itong isang and spanning different institutions. At sigurado po tayo na dapat matranslate po kung ano yung mga policy na sinasabi into actual po na mga executive, legislative actions. So, of course, lahat po kami ay nagsasama-sama na masigurado po natin na ang lahat po through every step of the way ay priority po natin na maisigurado na ang lahat po ng ating mga batas, ang lahat po ng ating mga proseso sa pagbabudget ay may malinaw po na sistema to ensure transparency and accountability. Siguro yun po yung ating pong Lahat naman po tayo, yun ang gusto natin. But of course, we have to put our words into action. And it is an ongoing effort from all branches of our government. For Monday's event. In the past, meron pang mga batikan at kinikilalang direktor na talagang taga-cambio ng palatuntunan tuwing SONA. For this year, meron bang ganong paghahanda o gagawin ang HOR? Alam ko po ang ating pong unified na team at alam na tama lang naman po at appropriate because yung ating pong SONA, it's a very serious event. It deserves po to be taken by our public, not just from a point of view of it is entertaining, but it is very solemn in a sense. No? So, lahat po sinasabi, it should be simple but dignified. At yun po yung sinusundan. To my knowledge po, sir, wala naman pong mga in-invite na talagang special na to direct. I know that it is being handled by our local po na PTV4 or the management or the House of Representatives. So, yun lang po yung alam ko na gusto na nabanggit na rin po ng aming pong speaker at alam ko na sumasang-ayon din po siya na dapat po ang ating SONA para po sa taong ito ay manatili pong simple, dignified at nakafocus po kung ano po yung pinaka-purpose at yan po ay i-address ng ating Pangulo ang both chambers para mailahad ang kanyang mga plano at kung paano masusuportahan ng bawat liderato, lahat po ng members po ng ating dalawang chambers, yung vision po ng ating Pangulo. I understand yung July 27 is also the anniversary of the INC. At parang may plano yata na magkaroon ng rally. Confirm ba yan? And would this detract from the SONA of the President? Una, dating pong binabati ang ating lahat po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang anibersaryo. At syempre po, hindi po dapat suportahan natin kung meron pong selebrasyon sa kanila pong bilang isa pong grupo at bilang mga nananampalataya. Wala naman po kaming naririnig na any, ako na po so of course, hindi naman po ako privy to any plans or whatever, but on the part of the House, we will continue to
ensure that the State of the Nation address, as it happens on Monday, will be safe, will be secure, but peaceful. Ha? Yes, no, simple lang, 'di ba? Parang tuloy-tuloy lang po tayo, trabaho lang po tayo, habang tayo ay patuloy pa rin naman pong siyempre nakikinig sa lahat po ng iba't ibang sektor. Ano po ito, from the church, religious sector, at iba pa. Yun naman po ang trabaho namin, di ba? Makinig at tumugon at siguraduhin na ramdam po ang mga polisiya na amin pong ipapasa bilang kabahagi ng Sa Kongreso. yung description nyo ng SONA sa Monday SDF. Simple, dignified, and focused. Ma'am, sa mga priority bills, ano yung mga malalaki dito na natetenga pa o hindi na ipapasa? At ano ang nangyari doon sa mga naipasa ng House of Representatives na natenga naman doon sa Senado? Opo. So, marami po tayo dun sa mga priority bills. No? From the House, I think napakalaki po. Siyempre, we're not just talking about the numbers, sir, na ganito kadami. Ang sukatan din po siguro kung gaano po ka-meaningful or impactful yung mga naipasa na po on the part of the House. Nakita po natin, no, mabibigat na mga bills na would target really structural reforms like Right to Information Act, anti-political dynasty bills. Napakabigat na po nung mailalahad sana. No? So yun po yung mga big po ticket na mga bills na masasabi ko na we are awaiting once magbukas po ang session na finally maipasa na po at magawa din pong law on the part of the Senate. Marami po kasing mga halimbawa, masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Napakaganda po ng mga bills na po strengthening po ng 4Ps. Yung mga para po sa edukasyon, para po sa ating mga teachers, yung assistance for tertiary education, expansion. Yun po yung mga aming tinututukan, siguraduhin kasi direct po yung ano po niya yung benefit po para sa ating mga kababayan. Ano pa po yung mga natitira? Marami pa po, classroom acceleration bill, gaya po na sinabi po namin, yun po yung most of them po are already in the advanced stages. Nandun na po sila sa very advanced stage on committee deliberations. May iba po kasi there are funding implications. So, mandun pa po siya sa Committee on Appropriation. For example, Cadena Bill. Yan po kung ano po talaga yung funding requirement. Kasi hindi naman po maaari na tayo ay basta lamang magpapasa ng batas. It goes through a very deliberative process. And while we feel yung urgency, we don't also want to sacrifice din po yung necessity of making sure that it goes through all different levels of stakeholder engagement. Dahil at the end of the day, ang measure naman po ay hindi padamihan po talaga na maipapasa ng batas, pero makapagpasa po kami ng mahusay, magandang batas, sigurado pong makikita at mararamdaman ng ating pong mga kababayan. Ma'am, balik ako lang doon sa issue ng corruption na naging tampok ng SONA ng Pangulo nung nakaraang taon. Mama, nagkaroon ng ilang mga pagbabago kasi parang nagkaroon ng decentralization. Sa context ng tanong sa ating mga kasamahan sa media, dati kasi ang implementing agency ng lahat ng infrastructure project, akit doon sa Department of Agriculture at DepEd, yung DPWH. Ngayon, binasag yun. Ibinalik na yung implementation ng mga infra projects dun sa concerned na departments. Ma'am, sa palagay nyo, epektibo ba ito para babawasan yung scandalous ng mga corruption issue sa ating bansa? I think maganda po yung part na maganda po yung ibinababa po natin yung pinaka-main na pag-oversight or pag-implement doon sa mga implementing agencies. The Department of Education, sila po yung nakakaalam dapat at nagmo-monitor kung ilan na po ang classroom na may tatayo. So, tama lang din po na nando doon sa kanila, kumbaga, it's your lookout, Department of Education, Department of Health, the Department of Agriculture, pagdating po sa Farm to Market Road. At ganoon din po, on the part naman po of the House is really to exercise oversight to ensure that the funds of the government are being used wisely. So, madami naman din pong mga naging differences nung time po natin na since nag-serve about the preparation of the budget, yung pag-i-invite ng ating mga civil society organizations to be present, to observe the live streaming, pagbubukas po ng mas transparent po na mga discussions on different committee levels. So yun po yung mga ginawang changes natin.
And for this po na pagpasok po ng second regular session, it will be the opportunity na rin po ng ating bawat mga miyembro, kasama po ang civil society organizations, to exercise our oversight para po maitanong ano po ang nangyari na sa mga programa po natin, paano po natin nagastos ang ating budget. So yun po yung ating tututukan pagdating po ng pagbubukas ng second regular session po ng Kongreso. Member kayo ng Rules Committee. Marami dun sa mga priority measures ng Pangulo, hindi na isa batas. Ngayon, merong impeachment, malaking bahagi ng oras ng dalawang kapulungan ay madidevote dito sa prosesong ito. Sa tingin ba ninyo hindi magiging balakid itong mga nangyayari sa kasalukuyan para muling mabalang yung pagtutulak ng mga mahalagang panukalang batas na ito? Sa tingin naman po natin, no, ngayon, actually, if I would be able to describe, the House has been very productive in passing the majority priority common legislative agenda of our President. Gaya po na sinabi natin, no, parang 26 out of the 52. Pagka po inalisa po natin, nabasa po sa official na tala, halos po in the 39 session days, ay nagpapasa po ng 45 measures on average ang House of Representatives. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na marami po ding mga naging challenges pagdating po sa leadership ng ating pong Senado. But for now, sir, I feel na nandito po na sa atin yung legislative momentum. We have, despite proceedings po ongoing, I would describe as mas stable po sa ngayon. Yun po ang aking magiging description. So ang aming pong role, once magbukas po ang session, ay gamitin po itong legislative momentum na ito para siguraduhin na ito pong mga final pang ibang assignments ay amin na po talagang matapos. We are aware, no? While we are encouraged by the productivity of the House, we are aware na madami pa po kaming assignment, marami pa po kami kailangan gawin. At habang po tumutuloy po ang bawat isa, tiwala po ako na magagampanan po ng ating Senado habang dinidinggin po nila ang proseso po ng impeachment, ay marami pa rin pong magagawa. Marami po tayong maaring matapos, basta po lahat po ay nakafocus. So kami po, halimbawa ako po as a member of the Committee on Rules, yan po yung aming major na assignment. Natutukan, bantayan, siguraduhin po namin na hindi lamang po yung mga natitira din na LEDAC measures ay maipasa po namin. Pero yung pa pong mga napasa na namin sa House on third and final reading ay finally po maging actual po at ma-enact po into law for this second regular session. Yung nga pong SONA po natin, nung nabanggit ko po kanina, ay nakalagay po yan sa ating konstitusyon na sa unang pagbubukas ng sesyon kada taon at ang mandato po ay sa pang-apat na Lunes ng buwan ng Hulyo ay kakausapin at a-address ng ating Pangulo ang both chambers. Ano po yung kakambal po niya na provision na within 30 days after the opening of the regular session ay ibibigay na po ng ating Pangulo ang kanyang national budget or priority plan. So sa akin po, ang ating pong SONA, gusto natin mapakinggan, or what we look forward to is to hearing, knowing that there are 2 more years left in the leadership of our President. Ano pa yung talagang priority ng ating Pangulo? And the budget, as would be presented by our President, is the clearest expression of his priorities. And it is our role as members of Congress to ensure that the priority agenda of our President is supported while continuing to exercise our mandate of oversight of representing our district and the different sectors of our party list representatives. So yun po yung aming nilolook forward to pagdating po ng ating SONA na ating pong mapakinggan. Yan. Huling tanong ko na lang po. Nabanggit niyo na yung tungkol sa panig ng Pangulo. Ano po naman ang komento nyo sa liderato ng Speaker of the House? Kasi kung public perception, ito yung Speaker ng House
na hindi araw-araw nakikita, hindi araw-araw nagsasalita, kumpara doon sa mga naunang speaker ng House of Representatives. Ma'am, kayo po una. Ako po, gaya po yung sinabi ko, no, very first term lang po ako. So, in fact, by less than a year technically. So, ang basis of comparison ko po talaga ay ang leadership po ni Speaker Boji. Although, of course, in the beginning of our term, we were also under the leadership of our former Speaker, Martin Romualdez. So, ako po, gaya po ng sinabi niya, sabi niya, maaring hindi niyo po nakikita araw-araw o nagpapa-interview siguro, ganun po. Pero para po sa akin na, ito lang po yung aking personal bilang isa pong miyembro ng Kamara, ay present po si Speaker Boji. Isa nga po actually napaka-approachable po niya. Ganun po yung aking madedescribe po sa kanya as a member of the House. Bukas po yung kanyang tanggapan. Sinusubukan po ni Speaker na ibukas din po ang House of Representatives para po sa mahahalagang serbisyo. I think for the first time, no, nag-open po ng isang parang office kung saan tatanggapin po ang lahat para doon na po magpa-process. And para hindi na po isa-isa, isa po sa kanyang, I think, innovations po na ginawa din po ni Speaker na ito pong isang central po na pwedeng mapuntahan ng ating mga kababayan. Doon po mismo sa tanggapan po ng batasan na meron pong laging tatanggap. Halimbawa, hindi po kailangan isa-isahin ng bawat kongresista. Meron pong parating makikinig kung sakaling meron pong lalapit. Ang aking pong observation, no, very humble po kasi din si Speaker, very direct. Siguro nanggagaling po ito kasi dun sa kanyang malawak na karanasan bilang isang barangay captain hanggang sa naging governor at naging legislador. So yun po yung approach na nakita ko based po sa aking mga interactions, which hindi naman din po ganun kadami kasi nga bago lang din po ako at ano lang naman po ako sa gigilid. So yun po yung aking masasabi from my personal experience na very approachable ang ating pong speaker, and he is trying to make the Congress work. Kumbaga, I think ang directive po ng ating pong speaker ay let our actions speak or be felt by our people rather than madami pong mga salita. And I hope that by we close the 20th session po 20th House of Representatives ay mararamdaman po ng taong bayan base po sa mga hindi lang sa bilang, pero dun sa kalidad po ng mga batas na amin pong maipapasa.